Tunay nga mayaman ang Pinas. Pilipinas, sa kaantig-antig nitong kadakilaan, ay isang koleksyon ng yaman nitong mga taglay. Mula sa angkin nitong mga tanawin at sa likas nitong yaman hanggang sa larangan ng sining. Sa dakong timog kanluran ng Pilipinas, matatagpuan ang Mimaropa. Sa kalagitnaan ng West Philippine Sea at Sulu Sea, binubuo ng 5 isla ang Region 4B. Kabilang dito ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, maging ang Marinduque, Romblon at ang Palawan. Nabuo ang Mimaropa ng Mayo 17 ng taong 2001. Noong nahati sa dalawa ang Southern Tagalog, opisyal nang pinangalanan itong Southern Tagalog Region o kilala ngayon bilang Mimaropa. Hindi maitatangging bahay ang rehiyong ito ng ilan sa pinakamagandang destinasyon sa Pilipinas. Mula sa kataas-taasang bulubundukin ng Romblon o ang Mount Giting-Giting hanggang sa bughaw at kristal na karagatan na pumapalibot sa buong probinsya ng Palawan. Tanyag ang rehiyon sa larangan ng literatura, sa uri ng sining na nagbibigay tibok sa bawat banggit at bukit ng salita. Hindi ba sa katutunan sa mga ito? Oo, ang bahay nila. Ang ambahan mula sa timog na bahagi ng Occidental Mindoro ay isang anyo ng oral poetry mula sa Hanunumangyan. Isang 7 pantig na tula na siyang nagbibigay ng ritmo sa nilalaman nito. The Mangyan, one of the major indigenous people in the Philippines, have long developed their culture, the ambahan being sentiment of what is being preserved heritage, a wisdom of elders that being passed down to the young. This poetry has become their form of communication, a way of articulating thoughts that are seemingly hard to say out loud. Lies beneath the metaphors are the sensitive feelings and notions that are difficult to let out explicitly. Magbago man ang panahon, nakaukit sa kawayan ng kulturang patuloy na mabubuhay hanggang sa habang buhay na panahon. Hindi lang nakaukit sa kawayan ang kultura ng Mimaropa, patuloy itong hinahabi at pinapakita sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula sa Mindoro, nagmula ang sining sa paglalan ng mga Iraya Mayan. Walang kinuguhit na disenyo sa papel at walang makinang ginagamit dito. Ang bawat anyo ay nagmumula mismo sa alala at imahinasyon ng mga lala. Gumagamit sila ng mga kilas na hiblat tulad ng baging nanito, ratan at abaka na kinukuha mula sa mga kagubatang kanilang nasasakupan. Each knot, every line and shape carries a special meaning for protection, good health, or gratitude to nature. The precision of craft takes weeks, sometimes months, to finish just one piece. Ang bawat likha ay puno ng pasensya at dedikasyon. It is a craft that respects both the land that gives the materials and the hands that shape them. Alam mo to, sa Palawan nila ito natagpuan. Ano yan? Ang tawag nila dito ay Manonggol Jar. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas ng likhain ang maingat na ginawang sisidlang lupa na ito na nagpilipinas. Yung takip ito mo, mukhang may 2 tao sa bangka. Oo nga no, yung nasa likod may hawak na saguan, parang gumagabay. Tapos yung nasa harap, nakakrus ang braso. Ang 2 figurang inukit sa takip nito ay sumisimbolo sa paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay na ginagabayan ng isang bangkero. This masterpiece proves that Filipino ancestors were already skilled artisans.
and had profound beliefs about life and death long before colonizers arrived. Hindi lang ito basta palayo. This is a proof of how rich and advanced our culture was, even in the earliest times. Ang galing, no? Diba? Parang may naalala ko. Anong isa sa mas memorable? Ano yung YouTube? Dumako naman tayo sa Marinduque. Dito, ang paglililok ay isang anyo ng debosyon. Gumagawa sila ng tanyag na maskarang moryon. Mula sa magaang kahoy, binibigyang buhay sa pagpinta ng matitingkad na kulay at dinidisenyo upang magtila isang tunay na muka. Tuwing mahal na araw, nabubuhay ang maskarang ito sa pistang hilyon. Sa loob ng ilang araw, ang mga lalaki at babaeng nakasuot ng ganitong kasuotan ay naglalakad sa mga bayan at isinasadula ang kwento ng sanglibutan. Ang bulag na senturyong Romano na muling nakakita at niniwala kay Jesus. Sa bawat hakbang at sayaw, they honor their faith, their history, and the vows their ancestors made long ago.